Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat mga kaibigan, ito po ang Kawal ng Demokrasya, ang inyo pong kawal, Waldy Carbonell. Kanina may kausap po ako sa isang importanteng kaibigan. Hindi ko na sasabihin anong kanyang apelyido. Ang tawag ko po sa kanya ay Jess. Yung mga kababaihan, ang tawag sa kanya ay Tisoy. Hindi ko alam kung bakit actually, pero kanina nag-report po siya sa akin. Ang sabi niya, Kawaldi, marami kong kaibigan na medyo parang disappointed sa iyo. Kako, bakit naman? Bakit ka raw kumampi kay Duterte samantalang tama naman yung mga linya mo, tama yung tinatahak mong mga komentaryo, yung subject matter, bakit ka raw kumampi? For the last time, ipapaliwanag ko po. Akin pong napagpasyahan na tumulong sa Malacanang matapos po yung SONA. Matapos na panood ko po yung SONA at sinabi niyang siya ay inutil at hindi niya kayang lumaban sa China, abay, naisip ko bilang Pilipino, tungkulin po natin tumulong na. Ang kalaban po natin ngayon, na mas masahol pa sa COVID, ay ang invasion po ng China. Tuloy-tuloy po sila habang tayo nagkakagulo dito sa COVID pandemic na sila naman nagpakalat nito. Ang China, tuloy-tuloy po ang invasion sa atin. Sa akin pong mga informasyon, tuloy-tuloy ang kanilang paglalanding, ang pagpasok po dito dyan sa Davao. Tuloy-tuloy ang pagpasok nila dyan sa may Masinloc, Zambales. Tuloy-tuloy mga kaibigan ang kanila pong mga barko naglilipana, padami ng padami dyan po sa may Scarborough Shore sa West Philippine Sea at para pong sinasakop na nila ang buong Pilipinas. Dahil po diyan, abay napag-isip-isip ko, imbis na laban po tayo ng laban, tayo-tayo, nagdudurugan. Pilipino kapwa Pilipino, magkakamag-anak, nagdudurugan. Ultimong yung akin pong natulungan na kamag-anak, yung Toto. Hindi ko nasabihin sa inyo ang kanya pong apelyido. Napakalaki ng tulong na gawa ko riyan. Pero dahil po sa kanyang pagmamahal, pagmamalasakit kay Ginoong Duterte, abay, nakukuha niya pong siraan pa ngayon ako at para pong kinakalimutan niya yung pong aming nagdaan na kung saan sa isang maselang na bahagi ng kanyang buhay, napaka-sensitive na issue, isa lamang ang kanyang inasama makakapagligtas. At yan po ang aking pong katauhan. Ganun pa man, ipapaliwanag ko po, hindi po dahil dyan tayo po'y kumakampi kay Ginoong Duterte, kumampi po ko sa kanya o nag-offer po ako ng tulong sapagkat yung sinabi niya na siya'y inutil, hindi po ko pumayag dyan. Sapagkat pag sinabi niya siya'y inutil, ang buong Pilipinas ay inutil. Siya ang kumakatawan bilang isang presidente. Bagamat hindi ko po siya binoto, siya pa rin ang presidente. Wala po tayong magagawa dyan, demokrasya ngayon eh. At pag inamin niya na siya inutil, inaamin niya na ang military ay inutil, inaamin niya police, PNP ay inutil, inaamin niya ang lahat ng mga armadong mga nakikibaka sa Pilipinas ay inutil, hindi po tayo papayag dyan. Kung maaari po, tutulong po tayo. Yan ang dahilan kung ako po ay nag-offer ng tulong para wag tayo maging inutil. Sapagkat hindi ako inutil at minsan hindi ko aminin at hindi ko papayagan na ako ay maging inutil sa kabila ng pagsubok, paghamon ng ating pong pananakop dito po sa ating bansa. Hindi po tayo papayag na tayo inutil. Para po bang gumigip up tayo, sabihin natin, wala tayong alam, wala tayong talino, wala tayong kakayanan. Ka nga ni Jana Makilan kung hindi kaya makipagdigma, kahit magkatwiran na lamang, dito, sumusuko agad, inutil agad tayo. Hindi po ako pumapayag dyan. Kaya ako tumutulong kay Ginoong Duterte sapagkat ng tingin ko, pagka tutulungan po natin siya, magkakaroon siya ng lakas, magkakaroon siya ng tibay ng paninindigan, magiging makabansa siya, hindi siya magiging inutil. Kaya po, akin pong pinapahiram ang aking pagkatao sapagkat sa akin pong tingin, yung pong aking iniisip na talino
ay akin pong gagamitin para tulungan ang ating bansa na huwag tayo maging inutil. Ang aking pong lakas ng loob, ang aking tibay, ang aking kagalingan sa pakikibaka, gagamitin po natin para huwag po tayo maging inutil. Yan po ang dahilan. Okay, sana napalawanag ko kay Jess ito pong paninindigan na ito, sapagkat marami po nagsasabi, ano naman kabaliwan yan? Ang laki sigurong binayad dyan. Bakit po ganon? Hindi na ba pwede maging makabansa ang Pilipino pag hindi binabayaran? Hindi na ba pwede maging mabuti ang isang komentarista pag hindi binabayaran? Hindi na ba tayo pwede gumawa ng mabuti? Hindi na tayo magiging tunay na Pilipino pag hindi muna tayo binabayaran? Parati na lamang nung nagsunog ako ng bandera ng China sa harap ng Chinese Embassy, anong sabi ng mga DDS? Siguro binayaran, ang laki ng bayad dyan. Nakakadiri, hindi ko dapat patulan yan. Pero ngayon, kinukuha po natin pagkakataon na yan, yung mga DDS, ako na nakikiusap sa inyo, huwag na tayo mag-away-away. Bugbugin na ninyo ako ng bugbugin sapagkat kayo matatapang na tunay ang tatapang po ninyo sa social media. Suko na po tayo. Magtulungan na lamang tayo. Ang kalaban ninyo, hindi si Waldy Carbonell. Ang kalaban natin ngayon ay ang invasion ng China. Alam po ninyo, nais ko po sabihin sa inyo, sa akin pong mga pagbabasa, nung panahon po na sinakop ng France ang Vietnam, wala na pong pinangarap ang mga Vietnamese kundi lumaban dyan po sa Frances. Nung pong humihina ng Frances para pong Pilipinas, nung natatalo na po ang mga Kastila, pinagbili naman tayo sa Amerikano at nung Amerikano na po ang siyang sumasakop sa atin, ayun, nagre-rebelde po tayo, lumalaban tayo. Nandyan po ang istorya ng Balanguega Bell. Yung pong Balanguega Bell, abay, sakop na sakop po tayo ng Amerikano nung araw. Yung pong Balanguega, yan po ay isang bayan doon po sa Eastern Samar. Kung kayo po ay nasa Samar, patungo po yan ng Leyte, tatawid po kayo ng San Juanico Bridge. Isa sa mga madadaanan po ninyo pag galing po kayo ng Giwan, Eastern Samar, Balanguega. Titingnan ninyo, oy, Balanguega, ito yata yung nagkaroon ng rebellion. Hindi po rebellion yan, insurrection. Laban po sa Amerikano, nung tayo po ay sinasakop ng mga Amerikano. Yan po ay nung bago pa magkadigmaan ng World War II. Nagrebelde po mga Pilipino sapagkat sila ay sinasakop ng ibang bansa ng dayuhan nung araw. Abay, sinabotahe po nila. Alam po ninyo, yung Balanguega Bell, sasabihin ko na sa inyo kasi baka gawin po natin yan. Pag nasakop na tayo ng Inchik, gagawa po tayo ng ganyan. Pero baka po hindi mangyari yan pag ngayon pa lamang magtutulong-tulong tayo para sabihin, hindi kami papayag na kami mapailalim dyan po sa mga Inchik. Hindi po kami papayag na tayo maging alipin ng mga komunistang China na ito sa pamamagitan ng Xi Jinping. Pero pag dumating po yan, nandyan po yung historical lesson ng Balanguega Bell. Nung tayo po ay sinakop ng Amerikano bago po magkadigmaan ng pangalawang World War II, abay, nagkaroon po ng pagpupulong ang mga Pilipino. Sabi nila, lumaban tayo, atakihin natin yung kampo ng mga Amerikano. Sabi nung isa, napakalakas. Alam po ninyo, nang galing po ko sa Balanguega, nag-interview po tayo ng mga matatanda doon na ikwinento naman sa kanila ng mga tatay nila yung tunay na nangyari sa Balanguega Bell. Sila po ay nagsama-sama, nagkunwari po silang merong ililibing na isang patay na nakakahawa ang sakit, cholera. At pinagkalat po nila na merong cholera silang ililibing. Kaya po sila ay nagprosesyon patungo po sa simbahan ng Balanguega. Yung po simbahan ng Balanguega, malapit naman po doon sa kampo ng mga Amerikano na sumasakop po sa atin. At sapagkat ang mga Amerikano, mga moderno pong kanilang mga baril. Meron po silang Gatling gun. Yung Gatling gun, yan po yung parang rapido na baril nung araw na akala mo napakarami pong kanyon niyan at iniikot-ikot yan. Tatatatatatatatat. Yung po pinakamasinggan nung araw. Gatling gun po ang tawag yan. Yung po napapanood ninyo sa mga cowboy na pinagpapatay ng mga Amerikano, yung mga native na nakatira sa Amerika nung araw, yung mga Indian, yung po yung Gatling gun. Ngayon, sapagkat moderno ang mga baril ng mga Amerikano nung araw, hindi kasi moderno ngayon, pero compared doon po sa mga
sa ating pong mga pikbong-pikbong na mga baril ng araw na one shot kasa, abay, wala po silang laban dyan. Ngunit ginamit ng mga Pilipino ang kanilang pagmamahal sa sariling bansa, nagkausap-usap sila, gumawa po sila ng strategy. Ito po ay gagawin natin pag tayo po ay nagpasakop dyan sa China, lalabanan po natin sila na wala na po tayong kalaban-laban. Walang kalaban-laban yung mga waray dyan po sa Balangega, Samar. Ngunit sila po ay nagpasya na lalaban po sila. Ano pong ginawa nila? Ito po yung historical story ng Balangega Bell. Sila po ay nagprosesyon, may dala po silang pasal-pasal na ataol at pinagsabi nila sa buong kabayanan na yung ililibing nila ay namatay sa kolera, isang sakit na nakakahawa, at yun po ay kanilang pinasan patungo po doon sa simbahan. Pagdating po sa simbahan, siyempre walang lumalapit sapagkat kolera yan. Yan po mga sundalong Amerikano ayaw lumapit sapagkat ayaw po nilang mahawa na parang COVID-19. Takot na takot, lumapit dyan, ultimong pulis ngayon. Ganyan din po nung araw. Hindi na alam ng mga Amerikano na ang laman ng ataol ay mga baril ng mga rebelding Pilipino laban sa mga nananakop o mga amo na mga Amerikano. Nung katanghalian po, sila ay nagpahinga doon po sa may tabi ng simbahan at nakita nila yung mga Amerikano ay pagkakain na mamahinga rin, ang kanilang mga baril ay nakasalansan lamang na animo yung mga bonfire nakasandal sa isa't isa. Abay, bigla pong nagkampana, yung po palang hudyat. Ang nagkampana ay Balangega Bell. Yung Balangega ay lugar, yung kampana po ay kampana ng Katolikong simbahan, yan po nandiyan pa yung simbahan na yan. At kinalampag. Nung kinalampag po yan, binalentang, tawag doon, kinalimbang. Kinalimbang po yung kampana. Yung po ang hudyat na sasalakay na ito pong mga insurekto, mga rebelding Pilipino. Nung kumalimbang po yan, yung mga kalalakihan, lumapit po doon sa ataol, kinuha nilang kanilang mga baril, at sumugod po sila doon sa kampo ng mga Amerikano, pinagbabaril nila yung mga Amerikano na hindi pa nakahanda, at 17 na Amerikano ang namatay. Yung po pinakamalaking napatay ng Pilipino nung panahon po ng Filipino-American War. At ang naging ganti po ng mga Amerikano, sapagkat ngayon lamang sila nakatikim ng ganong kalaking casualty o mga napatay sa kanilang hanay, gumanti po sila. At kinabukasan, lahat ng Pilipino na may edad 10 taon hanggang matanda, kanila pong pinaghuhuli at kanilang pinagpapatay sapagkat hindi maari magkaroon ng rebelde sa ilalim ng nanakop sa atin ng mga Amerikano. Yan po ay mangyayaring muli pag ngayon pa lamang hindi po tayo kikilos. Kaya ngayon pa lamang tulungan na po natin si Ginoong Duterte. At pag ayaw niya magpatulong, sorry po siya. Ilang araw na po yan magmula po nung nagkaroon po ng SONA hanggang ngayon. Abay, hanggang ngayon hinihintay ko po yung abiso o magpadala siya ng tao sabihin, tinatanggap ko, Kawaldi, ang iyong tulong. Labanan natin ang pananakop ng China. Pero siyempre, parang nagdududa po ko diyan sapagkat parang hindi niya po gusto yan. Siguro ang gusto niya tulong ay welcome alalayan ang China sa pananakop nila dito po sa Pilipinas. Alalayan yung pogo, wag atakihin sa radio, wag atakihin ang media. At tulad po ng Philippine media ngayon, nakakalungkot sapagkat media man po ko. 90% yata ng ating pong mga media practitioners sa Pilipinas ay kampi pa dyan sa Inchik, kampi pa sa ginagawa ni Duterte, kampi pa sila sa pananakop at paninikil ng ating pong mga kababayang Pilipino. This is a very sad stage of our history as a country and as a people. And I feel embarrassed being a Filipino, but I have no choice. I am a Filipino and the Philippines is my only country. So yan po ang aking paliwanag. Kasamang Jess Tisoy, yan ang aking paliwanag. Kaya hanggang ngayon,
kumakampi po tayo para bigyan ng lakas si Ginoong Duterte na baka naman sa pamamagitan ng konti kong talino, sa pamamagitan ng konti kong lakas ng loob, sa pamamagitan ng konting kagalingan natin sa pakikibaka laban sa mga inchik, ay hindi siya magiging inutil. Huwag lamang siya magiging inutil, papayag na akong kumampi upang wag po tayo magkaroon ng Pangulo na inutil. O magkaroon po tayo na para pong ultimo mga sundalo natin, wala pa ng pakinabang. Bakit ninyo iniiwan mag-isa si Ginoong Presidente, si Ginoong Duterte? Ba't hindi ninyo tulungan para hindi maging inutil? Anong ginagawa ng Armed Forces of the Philippines? Anong ginagawa ng kapulisan? Maliban dyan sa mga ninja cops na pagre-recycle ng mga droga. Tulungan po natin. Anong ginagawa ng media? Tulungan natin para lumakas ang loob, maging matibay ang ating pamahalaan at tayo ay hindi magiging inutil. At wag na wag tayong papayag na aamin tayo inutil sapagkat para bang sinasabihin natin dyan sa mga mananakop na yan, sige, gahasain mo na lamang ako sapagkat ang laki-laki mo, wala akong laban sa iyo. Mali po yan. Maling-mali. At dahil po dyan, tutulungan po natin si Ginoong Duterte na wag siya maging inutil. Tutulungan natin siya na wag siyang magpapagahasa sa mga komunistang inchik. Tulungan natin siyang uunday tayo, lalaban tayo. Huminto ka na dyan, Xi Jinping, tama na yan. Imbis na ribbon cutting pa tayo ng bago nilang konsulado sa Davao, a new consulate in Davao, we have a consulate in Cebu, another consulate in Ilocos, sabay. Luzon, Mindanao po yan, nandyan na po lahat sila. Luzon, Visayas, Mindanao, nandyan na ang konsulado ng inchik. Tuloy-tuloy ang kanilang pasok. Ano po ang ibig sabihin ng konsulado? Yan po yung mga umaalalay sa pagpasok ng mga kababayang inchik dito po sa ating bansa sa pakikipagtulungan ng Bureau of Immigration. Ito po ay nakakalungkot, ngunit pag wala pong kumikibo, walang mga pareho nila Percy Lapid at wala ng iba, wala ng Antonio Carpio, walang Conchita Morales, walang Rappler, walang Sulita Monsod. Buong Pilipinas na lamang ay talaga nagbumukha po tayong inutil. Dagdagan po natin yan. Dagdagan po natin ang Carbonel, dagdagan po natin ang Percy Lapid, dagdagan po natin Sulita Monsod, dagdagan po natin ang Davide, dagdagan po natin ang Carpio, dagdagan po natin ang mga maaari pang manindigan para sa bansang ito. Tayo po ay nililigaw ng gusto, ngunit tayo po ay hindi po magpapalito. Nandyan pa rin ang ating pakikibaka at nandyan pa rin ang nais ko pong pagtulong kay Ginoong Duterte. Ngayon, ano po yung mga pagtulong na gagawin po natin? Alam po ninyo, magmula po nung nagkaroon tayo ng COVID scare, lalo pong nadoble, naging triple pa ang drug activities sa Pilipinas. Bakit? Sapagkat naklaro na po na wala yung mga sagka, lahat, hindi na kilos, bawal na magsasama-sama, wala pong haharang dyan po sa mga drug activities ngayon na lalo pong naging times 4. Nakakatakot na po. Ngayon, ano po may tutulong natin kay Ginoong Duterte? Meron po tayo nalalaman. Alam po ninyo, ayan pong drug, itong shabu, kasama yan sa taktika ng pananakop sa Pilipinas. Ganyan din po nangyari nung araw sa China, yung Opium War. Ngayon, ang ano po dyan, ang strategy sa pamamagitan po ng pagpasok ng droga dito sa Pilipinas, hihina po ang ating moral fiber, magiging korap ang mga tao, magiging zombie yung po mga Pilipino, magiging korap ang pulis, at titignan po nila na imbis na maabala sila sa pakikibaka, sa paghahanap po ng mga kriminal na inchik, ang kanila pong pagtutuunan, kunyari ay droga, at dyan po sila nagkakapera. Ngayon, ano po may tutulong natin? Titip ko po kay Ginoong Duterte kung ano po ang malaking pamamaraan ng pagpasok ng droga rito. Yan po ay sa Bureau of Customs. Napatunayan na po yan at yan ay hinedline ko na yan doon po sa dyaryo namin na Manila Hotline.
na headline ko na po yan sapagkat nahuli po sa Davao sa Bulacan ang isang sa mga 5 container naglalaman ng shabu. Kunyari yan po ay shipment ng mga used engine, kung ano-ano, ngunit yung isang bulto po yan panay shabu. At yan po napatunayan nung pong nahuli itong si Mark Taguba na isa pong customs broker, at siya po nagsabi na ang nagpapasilitate o tumutulong sa kanya walang iba kundi Davao Group na pinangungunahan ni Paulo Duterte. In order to be a great leader, pag ako si Ginoong Duterte, kahit na anak ko yan, isasakripisyo ko, I will prosecute him. Bahala na, ikulong. Kahit nasa loob ng kulungan, gawin na lamang ninyo para pong mayordomo yan. Magandang kanyang tulugan, pareho nung ginagawa kila Sebastian. Maganda po yung kanyang kama, maganda po yung kanyang kwarto, air condition, meron pang jacuzzi. Okay lang, pero pag ako si Ginoong Duterte, para magkaroon po ng halimbawa, pag ang anak ko ay itinuturo na member ng Triad, at totoo po naman member ng Triad, yan po si Paulo Duterte, abay ayaw niya ipakita na yung kanyang tattoo sa likod. Talagang member po siya ng Triad. Ano po yung Triad? Yan po yung sindikato o gang o samahan ng mga inchik. At kanila po mga kaalyado sa Bangkok, kaalyado sa Pilipinas, kaalyado sa Hong Kong, na mga nagpapakalat ng droga in a multi-billion-dollar business called drug smuggling. At yan po ipinapadaan po dyan sa Bureau of Customs. Kung gusto po ninyo mahinto ang droga, pagpasok ng droga sa Pilipinas, abay dyan po sa Bureau of Customs, hintuin na po ninyo yan. Dyan na ninyo hulihin. Bakit po nung nahuli yung pong Bureau of Customs Commissioner na si Nicanor Paildon, prinomote pa, binigyan pa ng magandang pwesto doon po sa Bureau of Correction na kung saan yung 4 na konbiktadong malalaking inchik na drug lord ay kanya pong pinakawalan sa pamamagitan ng GCTA or Good Conduct Time Allowance. Yan po ang totoong nangyayari dyan. At ano pa po nangyari? Nahuli na naman dyan po sa Cavite, isa na naman container, meron po mga magnetic lifter, yan po yung mga makinarya. Abay, ang laman po doon sa loob ng mga drum ay droga. At yan po ay na-discover sapagkat yung aso ng PDEA, yung Philippine Drug Enforcement Agency, abay, tuloy-tuloy po ang kanyang pangangalkal doon po sa isang drum. Nang yan po ay binuksan ng mga PDEA sa harap ng mga customs official, na discover nila 4 billion pesos worth ng shabu. 5 container po yan, yung 4 nakawala. Sa anong ibig sabihin yan? Multi-billion peso worth of shabu. Parati pong regularly, parati pong pumapasok sa Bureau of Customs. Sino po mag-expose niyan? Napakalaking pera po diyan. At lahat na lamang dyan, tatahimik na lamang sapagkat no less than the son-in-law of Duterte, a certain attorney Mans Carpio, asawa po ni Sara Duterte, ang nag-aabogado dyan po sa mga malalaking kaso sa Bureau of Customs. Anong sabi ni Ginoong Duterte? Legal yan kasi abogado yan Tungkulin nilang humawak ng kaso, ng mga kasong ganyan. Nagkataon lamang na ako'y Pangulo, pero talagang that's a lawyer's job, sabi niya. Naintindihan ko yan, abogado ko, sabi niya. Ngayon, yan po ang tulong ko kay Ginoong Duterte sa anti-drug war. Ititip na po natin nang gagaling po ang malaking shipment, malaking pagpapakalat ng droga dyan po sa Bureau of Customs, at bawat nahuhuli na mga bulto-bulto, 100 million, 400 million na mga droga, hindi po totoo na yan ay sinusunog. Bakit susunugin ng pulisyan? 400 million, 800 million pesos worth, kukurot lamang sila ng ilang kilo, multimillionaire na sila. Ano pong kanilang susunugin dyan? Susunog na lamang po sila dyan ng tawas o kung anong plastic na dinurog, at yan ang kanilang papalabasin na shabu. At yung po mag-inspeksyon, ibibigyan lamang yan ng mga 50 million, abay pipirma na po siya na talagang shabu yung kanila pong sinunog. So,
Ano po nangyayari? The anti-drug war of Mr. Duterte is a failure sapagkat hindi po ninyo tinutulungan. Tulungan po ninyo sapagkat sabihin po ninyo sa kanya, yan po ang tunay na pinagdadaanan ng droga, Bureau of Customs. Hindi yan sila dilima, hindi yan mga pinagpapatay nila bato nung araw ng mga tinuturo na katsinelas ay mga drug pusher. Hindi po yan. Diyan sa Bureau of Customs, napakalaki. Maaaring totoo na doon po sa 30,000 na napatay. Alangan naman wala po talagang totoong drug pusher dyan. Sa akin pong tingin, meron po mga drug pusher dyan. Nagpapasa sila ng 500 worth, 2,000 worth, sapagkat yan ay kanilang di umano, pambigas-bigas lamang. Ganun pa man, yan pa rin ay bawal. Kahit na pambigas-bigas, bawal pa rin yan. Ngunit kung gusto natin talagang tutuhanan ang anti-drug war, Bureau of Customs, o kaya kausapin mo yung mga kumpare mong mga drug lord, sila Peter Lim. Makipag-alyado ka nga dyan sa mga Chinese na malalaki. Kunyari, magpapasok kayo ng malaki. Malakihan na. Tapos itip mo sa akin, huhulihin natin. Hindi mahuhuli po nila, napakalaki. Tapos right there and then, sila banda. Pagka nalaman na yan ay droga, wag nang ibiyahe kung saan susunugin. Diyan mismo, sunugin na. Para pong ginagawa nila Raul Lambino dun po sa mga coaching luma sa Port Irene. Yung mga bago mukhang napunta po doon sa Davao. Yung mga luma ay sinagasaan po ng bulldozer sapagkat ayaw na po nilang matulad pa o mauwi pa yung mga smuggled cars na yan doon po sa mga smuggler. Yan po ang ating pong report dito at nais po natin sabihin na isa sa mga pinaka naging formula kung bakit nanalo si Ginoong Duterte, yan pong anti-drug campaign. At sapagkat yan po ngayon ay failure, tinutulungan po ng kawalan demokrasya na yan ay mapagtibay at yan ay maging matagumpay sa pamamagitan po ng pagpuksa ng droga at ang mga pasimuno po niyan ay mga komunistang inchik ng kanila pong mga kakampi ay nagiging kaalyado pa ni Ginoong Duterte. Yan yung mga Dennis Uy, mga Peter Lim, mga Kenneth Yang, mga kung sino-sino, mga kaibigan ng mga maiksi, mga apelyido, ika nga ni Rene Santa Cruz. Ayan po ay, kung nais po natin sugpuin, ayan, tumutulong po tayo. Yan po ang tip natin. Nandyan sa Bureau of Customs dinadaan ang smuggling ng droga. At ang nagpapakalat po niyan, katulong po ang PNP, sang-ayon po yan sa PIDEA. At ngayon, dyan po naman sa kanyang isa pang pangako, yung anti-corruption, tutulungan po natin siya. Bigyan natin siya ng lakas ng loob, bigyan natin ng suporta na yan pong anti-corruption war ay maaari lamang niyang mahinto pag kanya po talagang pro-prosecute yan pong mga naglalakihang mga corrupt na official, pareho po ni Paeldon, Lacerna, Calida, yung PhilHealth, at ngayon, DSWD, na yung pong ayuda para sa mga mahihirap ay nagiging kayamanan ng ilang mga barangay chairman at mga DSWD case officer sa kanila pong mga nasasakupan. Ako po si Waldy Carbonell, naninindigan para po sa bansa. Allahu Akbar.